Kauban na mayong adlaw, welcome na sab sa atong programang In Focus in his Cagayan de Oro City Information na Office official Facebook page. Ang niyo sab nga mabati nagyusab sa ato ang partner radio station sa sab. And sa ato ang edisyon karon sa atong Department in Focus, not just one ang ato ang makauban, not just two, kundi tulo gid kabok ang bitbit karon sa ato ang ahensya nga hatagan sa gayon sa pagpadangat sa ilahang mga programa, sa ilahang mga inisyatibo, ilabi na sa kayuhan sa mga katawhan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. But una natoy pa ilang ato ang mga bisita karong adlaw. Tugutin ako mapailang kini si George Bacos gikan sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro, ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix uy ingon man sa pagpangulo sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Buantero. Sa unang gikaingon na sa first part, of course, atong makauban usan ato ang department manager, but later part sa ato ang program aduna usab kitay makauban nga kaabag usab ni sa ato ang department manager sa pagpadangat usab sa mga kaayuhan sa atong ahensya. Speaking of kaayuhan, usagid pod ni sila no sa nangingusog sa kayuhan sa atong mga kabaranggayan, pag-connect sa atong mga kabaranggayan, uban pa mga programa dinha sa ato ang grassroots. Of course, atong makauban karon na ang ato ang mabiabihon usab kaayo nga department manager sa Community Affairs Office, Sir Oliver Ihipto. Sir, welcome sa atong Department in Focus, and of course, mga pagpanimbaya sa atong mga tiglanta ug tigpaminaw. Good morning, may buntag George, no. May buntag pod sa tanan, no, mga suki yes, sa Barangay Empowerment and Focus, and of course, 80 ka kabaranggayan. Pinalabi na muna, the 80 barangays. Good morning sa tanan mga officials, and of course, lakip na po ang silingan nato nga mga lungsod sa Misamis Oriental. May buntag. That's right. And sa ko nang kaingon no nga kini sila kini nga buhatan labihan gid po ni ka busy kay kini sila mo konektar nga to sa to ang 80 ka mga kabaranggayan dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro niya. Kini sila nag-empower sa ato ang mga barangay officials, sa ato ang mga lumulupyo sa ato ang mga kabaranggayan pinagiusab sa ilahang kadiyang mga programa. But una-una Sir Oli, siguro mangutan nami labi na kadtong pamasayon sa kasamtangan no unsay composition, unsay function, unsay mandate sa Community Affairs Officer Oli. Ang Community Affairs Office George no. Kuan siya usa siya kabatanon pa no, yang yes, dilang ko tawgon nga infant kay wala may magsugod sa kanang pagburos ug kuan no, naa na may daan existing nga setup sa mga previous nahimo siyang division under the mayor's office, and then later on timingan mis pandemic, so matawag mi nga pandemic baby. So batanon mi nga opisina ang Community Affairs Office na na-create. Basically, ang pinaka-mandato gid niya, ang mandate niya is actually pag-make sure nga una kanang ang kabaranggayan ipa-connect man ni gani karon timing sa panawagan po ni Mayor Clarix no nga kanang barangay ug ang syudad. Kay mandato po namo is to make sure nga ang 80 ka kabaranggayan sa syudad doon na siya murag tulay or connect padulong sa syudad. The same way nga, ang syudad po, doon na siya opisina na mahimong tulay po niya padulong sa barangay. Yes. Muna isa sa pinaka number 1 na mo nga mandato. And muna ang rason nga nung ay kaduha na mong mandato na adiha, katong mahimo ming support group or secretariat sa liga ng mga barangay. Yes. So under na siya sa leadership karon ni Councilor yes. Si Vice President po Marlo Tabak. And kana among mandato isa, to assist them, to empower them, to help them makapacitate sila. Ikatulo, nasa amo na sugod karon nga tuig na nasumpay isip bag-o nga division namo. Gikan ni sila sa CSWD. Katong sa anti-drug abuse na group no. Ang center na to is gitawagan ang Oro Wellness. Oro Wellness. Yes. Medyo na ilagyod no, ang Oro Wellness. So usa na siya ka bag-ong division nga nasakop na sa Community Affairs, no? Under the leadership ni Rizel, Doc Rizel. And then, naapod sa amo, part po sa amo another nga mandate, kanipong sa volunteerism. Citizenship, volunteerism. And karon ang pinaka-focal person nato is si Roy. Romero. Which is makauban na to later. Si Rizel. And then, naapod sa amo, part sa among mandate, kanang sa Hapsay Sapa, sa buhay, which na guest po ninyo previously, no, si Sir Patrick Gabutina. No, then karon anay connect with the Lunhaw under the
leadership pod ni Alan Fernandez. So kana. And then napod sa among mandato ang kanang sa response nga kanang labi na lang sa Barangay Assistance Center. And mas ilado na nga center kanang back under sa leadership ni Ma'am Camille, no? Tagutungan. Muna kanang simbakog na may tabuan kag na namatian. Yes. Gida, tabang transport support, ihatod or ipahiluna sa pilmi sa katabang ana akila sa among mandato. And then lastly, napod sa amo kanang sa asgutanan sa tanod, no? Oro ang kanang committee ba, nay committee ba ang city? Yes. Kanang gitawag na to nga Barangay Tanod Development Committee. And then gatabang na siya pag build up sa kanang mga tanod, and then gihandle po na karon as focal person namo ni Cap Chris, no, Priscillas na. And then of course ang among focus as the name kuan mga gakonod ang development sa mga oro tanod. So overall, ang among opisina, mura siyang daltans. Ang joke namo is dalatanan, mura siyang daltans. Then, sa public engagement namo, mga barangay engagement, nadiha po na uban na namo ang mga barangay coordinators na to. Yes. So, kana overall ang sa among opisina. So, mo na basically kung ano na yung mga problema, ano na yung mga programa baka ato mga kabarangayan, at least na ay certain department nga mo cater gid sa ilang mga panginahanglan matutok, and then if ever ano na mga katuyuan sa ubang mga ahensya atong community affairs, mao mo connect na sa ubang mga department or mas mapadali ang kanang serbisyo. In fact, lipay pug ko karon George kay ang muramugaan-gaan ang among trabaho kay katimbangan man may ibutangan pod mi ni Mayor Clarex kang sa Assistant Department Manager. Uban namo si Cyril Ramirez. Gibiyaan niya iyang pagkakagawad sa Carmen. Para mahimong part sa among team sa community affairs. So, lipay mi ana. In fact, isa siya sa nagtutok pod ana kanang sa community engagement, no? Sa mga coordinators, and then other offices ang interconnect sa mga opisina. No? So apil na sa among tahas gid pod. And wala mi ang uban magud mangutana unsa inyong pinaka mga serbisyo nga ginahatag kanang direct gid ba nga services. Ang akong ginaingon ana always is ang community affairs basically wala mi kanang ownership nga amo lang gyud nga services. Kay ang among role to make sure nga ang services ni syudad. Example, CSWD nga services. Ma-make sure nga kanang mga serbisyo moabot gina sa mga 80 ka kabarangayan. Yung pa matilawan gina sa mga tawo nga services. Sa gihimo na mo, diretso ko na lang nagstorya. Nga doon na may mga districting ang kaning sa CSWD. So ang among gihimo, ang mga coordinators po na mo nga under sa among opisina, doon na po'y ground deployment ana dito sa mga lain-lain nga mga area, no? Example, namantay na sa Makasandig, natay diya sa Barangay 3, so on, no, Carmen. So naay mga staff po na mo nga ga-augment sa CSWD nga team para to make sure nga ang assigned barangay po na nga mga coordinators mas dali ma-facilitate, matabangan nga ma-avail nila na nga mga services. So nga na nga. So mas mapadali ilabi na katong sa implementing agency, no, or kining local agency nato mas mapadali ang implementation because ang ato ang structure is kuan na nagyud sa ground. Ingon ana na siya nakapenetrate na gyud nakakuha na gyud sa ground to implement the certain mga certain projects sa nagadiya mga ahensya. In fact, may mga programs, for example, kaya na may monthly meeting ang liga ng mga barangay, no? Under sa leadership ni Honorable Alam Lim. Kanang monthly nga meeting, ang support staff, support nga preparation tanan, ang angkor ana ang among opisina yon po, no? Under kanang in fact kanang mga staff na andan na nga abi nilang dili na sila taga community affairs. Mayon nga nato na mi sir, istorya na mo tong taga-liga. Lagi na istorya na ninyo ang mga staff. Dili sir taga-liga to. So mura na sila taga-liga. It's because ang among staff gi-dedicate ginamo na siya nga mutabang sa ila. Previously ang nag-lead na sa ila si Ma'am Titing Iduabe. And by the way, happy retirement Ma'am Titing ha. 65 pero tabang pa ipon siya sa among karon. So kada nga mga staff, for example, nakay programs, nakay mga then gusto gini mo nga mas masabtan sa mga punong barangay o sa mga kagawad. Gina-onboard na dito sa liga ng mga barangay meeting. Ito nila i-explain. In fact, usahin na si Mayor Clarex yun, makapaminaw o ba na itong mga opisyalis. Pero, ang programa,
Galisan mo ko sila kung ilan pa nang iambak-ambak padulong dito sa mga kapitanes. Ito, oo. No? Pagka-save kag time, attend ka sa usa ka meeting or kanang gitawag namo nga assembly nila monthly. And then nagani ang DILG na on board, Yes, no? Ang atong pinaka-partner gid bali, sila Ma'am Jane Tocalios. So kung sa programa ni City, literally pwede nimo in one setting, pwede nimo ma-explain Yes. sa mga punong barangay. Di igo ka na lang dahil mo tabang dugang pag groundwork. Kaya naman po may mga ground workers na pwede mo tabang, mga coordinators. Within sa Sir Oli, no, sa ilabi na sa pag-support kay dili pod sayon, no, ang with 80 barangays nga inyong gihawiran to ensure nga ang mga programa sa dakbayan is mapabot gyud ngadto sa ato ang sentro or ato ang tumong nga mapabtan sa mga programa. As to manpower, Sir Oli, wala ba mo galisod nga sa kasamtangan nga sitwasyon karon? Yeah. Isip batanon tingnan sa imo pandemic baby. Grabing adjustment gyud. Grabing adjustment kay from one small division nga focus ra kayo ang iyang role sa una. Hantod nga nahimong daltans, dalatanan. Pero lipay mi kay kanabang wala biton niabot mi sa point nga di na to ipugos. Kung unsay kaya mo atong himuon. Pero blessed me kay of course for example in terms of plantilla nami 27 ka posisyon na. Pero ang naandan, katong uban niya mga kauban na mo sa una, namugod sa lain niya mga offices. Yes. Which nagunit po og mga key positions. So, lisod na mo, marabag, selfish na sa gayo, kuhaon na para lang kayo mo. Yes. And at the end of the day, ang purpose sa among opisina, may mo pong effective to nga office. Yes. Sa among gihimo, kung sa itong available na mga regular board sa amo, i-maximize na mo na. And blessed po mi kay gitagaan mi yung mga casual positions na makatabang po. And then, powered by kanang mga job order positions na to, slots, nga katabang yun sa groundwork. So, then na pa yung mga positions po niya, dili amo. Example, ang barangay assistance, example na ko na. Ang mga drivers, actually, di ka na sa uban yung mga opisina. Mayors and admin office na sila. Nalipay mi ana. And then, from the time na nag-assume mi diha sa community affairs until now, diha na gid ang ilang nahimong role. So, dako na siya nga tabang. So, challenging kay i-adjust man nimo ang kanang gitawag nato nga blending sa regular. Yes. Ang casual positions o katuday yung mga ga-augment sa imo nga mga job order positions. As of karon, ang challenge namo is how to make sure nga kanabitong as a new department mahanay namo ang kisa tong qualify gid para aning division. Yes. Kay nami sa stage nga yun pa amo bang gina-build up gid ang 12th division. For example, kanang volunteerism later istorya na ni Roy. Pagsugod, ang challenge dili pa nga kadako. Yes. Karon nga naa na kay engagement with other organizations. In fact, ang national, ang PNBSCA, na-connect na gid sa ato. So ka-realize na ni Roy nga need mo na to kanang kabalo mo document. Need na to kanang kabalo mo organize nga ani. So, appeal na sa challenge. The same with other divisions. No? So, challenging. Pero, malagi ingon pa, kung imo ning role, imo ning mandato, pangitaan mo pamaagi. With the limited resources kuno available sa iyo, nimo ang pinaka-importante. Yes. Yan, sa kasamtangan, very efficient man po na ito ang Community Affairs Office no, sa pagpadangat ng mga programa. Kini mga barangay coordinators na ito, sir, unsa ni sila gikan ni sila sa mga kabaranggayan nga staff or kita mo'y kabutang gyud dito? Kuan ni siya nag-evolve ni siya from volunteers. Muna nakapatsada kay kanang from volunteers nga murag na ripen bitaw hinog sila sa angayan sila kay naka-connect na sila with the punong barangay officials and maayo na ilang relasyon dito sa barangay. Yes. Hantod niya ang uban absorb na gidayon as mga job order na to ng empleyado. In fact, ang tawag na to ana dili man mga job order, mga kauban gid nato. Mga kauban. So, nag-evolve ni sila dili ingon nga diretso lang ingon bitaw nga George mahimo kang coordinator dili. Nag-evolve ni sila hantod ang uban gini diha na nga pero ang joke pa nako wala, kabalo na ka sa ins and outs. No? Yes, kay pagkahimo ni mong empleyado, kabalo na ka even before, kay volunteer ka pa. So, actually, dako gini sila nga tabang. Tanan programa,
daltans. Dalatanan. Yeah, lagi kini sila mo ano importante kay receive mga force multiplier no kay dira gid sila sa grassroots, dira gid sila sa atuang community gikan kasabot sila unsaon pagpadangat nga aron mas mapabati ug yun man mas effective ang atuang approach sa mga programa usab dinhi sa atuang dakbayan sa Cagayan de Oro. And of course Sir Oli kay kini sa paglingkod gyud ni Mayor Clarix usa gini siyahang gihingusgan ang kining pagpatuman sa ato ang RISE agenda no dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan which is ang iyahang government platform mo ni ato ang Bible kibalig asa ta paingon ug unsay ato ang tumong no sa administrasyon ni Mayor Clarix. With this, giyon sa inyo pag-support Sir Oli sa ato ang Community Affairs Office hasa ta nga part sa RISE agenda. Yeah. Ang nakatsada kay pag-come in gid sa pag-pronounce ni Mayor sa iyang pinaka-agenda na labi na lang sa RISE. Kita na mo, wow, kani kay ang atong role as kanang 80 ka barangay challenging man. Pinaka-crucial sa amo kanang sa institutional nga development. No? Kay, yun pa, bisan unsaon nimong ingon nga ang syudad imong ipatsada, imong ipahimuon imong effective ang imong governance. Kung dili empowered ang 80 ka barangayan. Kung dili sila ma-institutionalize ang ilang mga programa. Mura paanana ra na saka kanaog. So isa sa among may mong major contribution kaning pagsuporta gyud nya ma-institutionalize ang kanang gitawag nato nga sa mga programs nga naa sa syudad. The same way nga kung unsa ang mandato sa local government code nga gihatag sa kabarangayan. Ma-capacitate na sila kay side man ta nga every now and then gipuli-puli man ang mga punong barangay. May election na po. So ang uban nga na-empower na nimo imong na-capacitate election man gyud. Hindi daog so ang mga bagong mandaog i-capacitate na po. So never ending process gyud. So ang key diha na kay mekanismo taon ang matabangan sila then sa kanang mga day-to-day processing sa mga papilis ma-assist sila. So isa na sa among nahimong role then kanang sa safety dayon nga sugutanan. Kay naka-anchor man pud sa amo ning sa Oro Tanod. Isa na. In fact, from 500 pesos, ako lang nilakbit gihapon. Salamat ta kay from 500 pesos per month nga itong ginatabang sa dugang sa mga accredited nga Oro Barangay Tanod. Nahimo siyang 1,000 per month. No? In fact, gi-capacitate pud ni sila before sila mahimong accredited. So, part sa empowerment na sila. And then, force multiplier. At the same time, murag sila pud ang matawag nato nga murag ino nato murag symbol ni siya sa kanang gitawag nga volunteers man gyapon ni sila. Volunteers nga gitabangan ni syudad yung pa napuslan og ayo sa community ang mga tanod so muna kinahanglan sa tabangan alalayan. So ingana ang among major nga murag focus although nami connect sa uban nga mga part sa RISE nga agenda pero matanaw nako diha ang mas pinakadakong tabang. In fact kanang among citizenship o kanang sa empowerment na siya nga sugutanan. So yun na no nga kining RISE agenda broad jud kay siyang agenda or kining moy ato ang guide no sa with under the leadership of Mayor Clarix. But again pinaagi usab sa iniusang pagtinabangay sa ato nagkadiya mga ahensya sa ato ang lokal gamhanan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Hinahinay nga ato nakita usab no nga ang kamaynungdanon kung aduna tayong aning with RISE agenda no sa government platform ni Mayor Clarix Uy. And of course gani no sa gikingon ba ni Sir Oli under sa ilaha ang mga kining ato ang barangay tanod niya ganito capacity din kay kini pud sila importante pud kay dili gid pud kaya sa police Sir Oli no nga magbantay sa capture kalinaw sa mga kabarangayan 24/7 kay of course limitado lang ato ang ihap sa atong mga kapulisan niya dili na so importante sab kaayo nga ana nga ato ang mga barangay tanod gani recently lamang Sir Oli I think pila na kabulan milabay napaygayon mo training sa atong mga barangay tanod no kay kana nga training actually to George ko ana dili bitaw siya nga murag training lang nga the usual nga murag compliance lang para mahimo silang tanod. Existing sila nga tanod. And then out of example lang isa ka barangay na kay yun lang na kay 30 ka tanod. May qualifications nga giset ang national no guidelines through the DILG. I-comply na nga guidelines. And then i-training dayon sila i-train and ang training team pagid ana katong yung mga gikan sa PNP no partner nato og mga national agencies. Ang pinaka purpose in 3 days nga accreditation training na to,
tun-an nila dito unsa ang mga legalities, unsa ilang role, unsa ilang limitation, unsa ilang gahom, and then daltan sila lagi kay mutabang sila sa police, mutabang sila sa Bureau of Fire, Yes. mutabang sila sa RTA, mutabang sila basta lain-lain nga agency. So kung ikaw nahimo kang tanod nga na-accredited ka, dapat proud ka. And then kamo sa community, hangyoon mo namo. Saluduhin sa ninyo na sila, respetuhin na sila kay dili na sila mahimong uro tanod. Kung wala ma-empower o wala na siya taga-iyo insaktong pagkapas. Bitaw. Yung una nga, yun na ka-diverse po ng gawiran sa itong barangay tanod, no? Sa itong mga kabaranggayan niya. Lagi, gikan po ni sila, no? Heart of volunteerism, gini ang sinugdana ni ini kay pero dili yun na, let's face it, no? Nga, dili naman din sa itong nagbayan, but dili yun na kadako ang ilang honorarium nga madawat, but naagyo nila ang heart sa pagserbisyo nga to sa itong mga katauhan. Siguro, Sir Oli, ang usasab sa ang Community Affairs Office usap ni sa grabe ka supportive na when it comes to Clarix nga serbisyo program ni Mayor Clarix. So siguro ato mapaabot usab sa mga serbisyo nga ato ang padangat nga to sa atong mga katawhan. Yeah. Ang sa matag Clarix nga serbisyo sa barangay, ang pinaka role ginamo every TSB kanang sa registration area. Makita nimo na mga coordinators nato na sila kana din na uban mga staff. So gatabang na sila din part sa registration. Pag make sure sa filtering sa sulod, gawas, no, and assist pod pag-assist sa wala gihapon among role. Itulay sila kung asa nga serbisyo ilang gusto nga makabot. And then nami mga minor services nga ginahimo, example ang volunteerism group namo, naog dito sa barangay. Katong sa tanod, miabot ang point nga katong follow up dito during TSB. Then ang liga ng mga barangay po nato nga group katong sa governance namo nga division. On board po sila dito, tabang labi na nang kang alamlim nga panghatag po siya. So ingana among services, pero pinaka overall facilitators rapod gid mi sa KSB nga motabang mi sa other offices nga gahatag og services during KSB. No, muna nga kung kanang makita nyo dira sa gate nga magpa-register sa inyo hamoni sila ato ang mga kauban sa Community Affairs Office niya. Kini po very efficient po sa kining pagpatunhay or kining ato ang arong mahapsay ang ilabi na dira sa entrada ng bayan during KSB dira sa to mga kabarangayans. Imuhan na isgutan kaganina Sir Oli ang kining partnership nato with Liga ng mga barangay ni sa to nakbayan sa Cagayan de Oro isip matawag tang secretariat, no, or serve as secretariat usab sa to ang Liga ng mga barangay. And siguro kumusta pud mi Sir Oli sa kinatibuk-an, kumusta ang ato ang partnership, kumusta atong relasyon with kining Liga ng mga barangay dinhi sa to nakbayan? Ang sa liga ng mga barangay, no, under sa leadership karon ni Councilor Alam Lim, and then ang Vice President si Marlo Tabak. Since yun sa pag-partner na to with the Community Affairs ug sa liga ng mga barangay, kami mismo appeal na mo, no, nga ang kanabang mandato na mo to help them, and sila pod lipay biya pod sila, yes, every month. Then ang support staff, for example, kanang ilang mga papili, di man ginato malikayan. Napaiban nga mga kauban sa guidance. Yes. Feel na sa among role paghihapon. And then, so far, ang atong 80 ka barangays, di alam ko, ni-believe ko, no, kay mamana ang mandato na mo, nga, bisan unsa nga color, no? Yes. Nagining po ni Mayor Clarix, nga, maunsa ka nga color politically or even sa imong belief. Yes. Kung naka sa liga ng mga barangay o kung naapog ka sa community affairs nga mag-handle mi sa inyo, wala pili ni kay serbisyo man. Bitaw. And then di ako nabilib pod sa the way ang atong partnership with the barangays kay aktibo gid ang atong mga officials to be part sa labi na lang monthly nga assembly nila. And then nahimo siyang murag platform ang kanang liga ng mga barangay assembly nga direkta na mo madungog unsa ang mga concerns. And at the same time, sila pod nga mga opisyalis, direkta po nila madungog kung unsa pod ang mga bag-o nga mga programa or kung unsa pa ang pwede nato itabang, no? And then monthly man na siya, ang kaning board sa liga ng mga barangay, nani sila i-connect pod with sa amo, labi na through sa mga liga nga staff namo to make sure nga ang kanang intiro tuig, dili lang sa liga lang ang mga meetings, in between, no, kanang sa mga meetings, makapacitate, matabangan ang mga barangay. No? So example na ko ana kanang example
na mga special committees or special bodies nga murag involved si barangay. Samo mo dangop ng ubang mga opisina. Okay. Pwede ba ma-remind sila ani? Pwede ba ma-push? Nga then ma-explain ang relevance. So mo na mong role. Okay. Sure, tabang ana. Uban electronic, ang uban through Zoom, ang uban gani through face-to-face. Tuan gid sila. So inana no ilabihan mas nindot manggod kung adunay harmonious ang ato ang pagtrabaho ba no ato po na nakita no dinhi sa dakbayan sa Cagayan in fairness usab dinhi sa atong LGU nga kuan sa kung ang mga programa alang gid sa mga katawan wag na gipili nga kolor no mao ginay mandato usab ni Mayor Clarex nga ihatag yun what is due alang sa atong mga katawhan whatever color political color nga imuhang nasakpan no gani sa kuan Sir Oli no ato ang city council dinhi sa dakwan sa Cagayan de Oro even kana sila man adunay manggay managlahi nga mga color but grabe po ilahang support sa mga programs ni Mayor Clarex kay ila kong nakita nga alang gid pod sa kayuhan kay wala man siguro mo kuan mo babag kung imo nakita ang sincerity sa usa ka programa imo nakita ang tumong gyud sa programa nga alang sa katawhan so no question with that no nga ang ato ang mga opisyales ato ang mga nagkadiyang mga ahensya dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro are helping hand in hand no alang sa kayuhan sa ato mga katawhan in realization sa mga programa o panglantaw ni Mayor Clarex. And siguro Sir Oli no labi na kamo isip nagtabang gyud sa liga ng mga barangay aduna ba tay kining support with recognizing mga barangay officials that are very supportive with the programs o ilahang nagkadayang mga programa usab ni patungan sa mga tagsa-tagsa ka barangay. Yeah. Ang liga ng mga barangay naman na sa kagalingon nga dynamics to. Yes. Yung mechanisms na monthly ilang ginapailang kitsa tong mga katabang nga mga kapitanes kana. Although dili siya nga nakakaramog separate gyud yung programa para sa recognition. Pero gaka-connect na mo dia nga part sa recognition sa entire city nga directly involved pud si liga ug uban natong mga partner. Example, isa ka opisina na siya gi-sponsor nga kanang barangay nga pinaka-aktibo sa PWD nga PWD friendly. It's a citywide pero anchored dito sa barangay level na pila siya. So part of recognition na siya. And then kana dayong kanang sa child friendly so tanan yung mga kalangingon ako sa imo nga pag-recognize kung sa kamaayo si barangay. In fact nabago karon gikuan si DILG kana na po dayong sa Seal of Good Local Governance barangay level. So one way of recognizing na siya or pag-acknowledge kung unsa kamaayo si dili lang sa punong barangay no kung mismo si barangay no. In fact ga-contemplate na punta kana sa tanod no. So it's murag dili lang siya specific nga programa but overall kung tan-awon nimo lain-lain nga agency gasulod sa barangay trying to make sure nga yung pamatagaan o kanang value kung unsa tong ilang ginahimo and of course ma-recognize. That's right. No, yeah. Siguro kini pod sa mga pasidungog nga naangkon gali ang ato ang nagkadiyang mga barangay dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Anaon pod ato ang Community Affairs Office nag-support in terms of kining mga technical assistance no aron usab nga makabot kining maong mga pasidungog nga ilahang naangkon. Yes. In fact kung tan-awon nimo George ang bias man sa among office. Our bias. And hopefully mo'y bias sa uban. Magisgod man kag city government. City government. Unsay kakalimtan sa uban nga ang nagbarog diha dili lang si mayor, dili lang si vice mayor ug ang mga kagawad ug ang mga department mga offices no. Kundi magisgod kag city government dili kalimtan nga doon na tayo 80 ka kabarangayan. Then kanipod niya 80 ka kabarangayan under sa local code. Is actually mo din pinaka-basic nga unit nimo na local government unit gyapon siya. Siya kalimtan na sa uban no. Muna ang among bias diha gyud nga maila si barangay nga siya ang pinaka naa sa ilag yung ang tawagay na ko ana sila ang pinaka naa sa ganghaan. Nasa inyong doorsteps, nasa inyong doorways, naa ang barangay. So ing ana kay importante si barangay. So ang among bias kana muna nga kapit namang barangay election. Kana bang maseryoso na og sabot sa mga tao nga ang kaning officials nato sa barangay, ang setup sa atong barangay. Mo po ni ang representation sa gikan sa barangay hantod sa syudad or kung sakop ka sa probinsya, of course sa national government no. So seryosohon nato nga ang barangay
ang magdumala din ha, ang kana po dayong pag-ila, pagrespeto sa barangay. That's Kana, right. kay dili lang i-share ko lang ni gamay during pandemic. Daghan mga kailan nato nga wag gid kay tultol gani asa ang barangay hall. Bitaw. Pero during pandemic, naila nila nga, naman diha mo among barangay hall. Tungod kay requirement. Yeah. So later on, mailan na nila nga unsa day ka importante pud ang role ni barangay. So abangan na to kay kung unsa ka effective ang syudad, kung unsa ka effective ang imong serbisyo, dapat reflection ana maayo ang serbisyo down sa barangay level. That's right. Kay of course kita isip mga tagi-barangay, di man ta mo duol largo ni mayor ug napunde ng suga dira sa ato ang poste, di ba? Dira man kita sa mga nga kinahanglan dira pa lang sa ato ang tagsa sa mga barangay mupili tay labi na. Reminder lang gyud, no? Labi na sa umabot ang election sa katong mga atong makita nga kaduolan nato ingon man adunay kining konkreto nga plano alang usab sa ato ang tagsa-tagsa ka mga barangay. In fact, mugaan ang trabaho ni syudad. No, syudad, o yes. Ni mayor or ni vice mayor or sa interior council, mugaan siya kung empowered na gyud ang imong 80 ka barangayan. That's right. So kana lang among bias. Ug hopefully kana nga bias mahimo nang takod sa uban. Yeah, dira mo sulod si Community Affairs Office sa pag-empower sa pagtabang sa ato ang mga kabarangayan. With that, Sir Oli, no, ang lastly siguro before ka na mo buhian din sa ato ang Department of Focus, ang imuhang mensahe ngadto sa ato mga katawhan and of course sa ato mga suhindig pamina. So again, no, may buntag and later makauban man ni among kauban ra pod community affairs. So balikon ako tong among bias, no. Ang among role community affairs man ni tabangan nato ang atong mga barangay officials. Tabangan nato ang atong kabarangayan nga mas mulig-on pa sila institutionally, no, as a local government unit. And then kung tabangan nato na sila, of course, sama ra nga nagtabang ta. Kung community mo develop, mabag-o sa ngalan po sa atong pangandoy lugar nga Mulambo ang entero syudad. So kana lang, and of course, murabag di na mo ko balik ko niya, no? So salamat ano sa ngalan po sa among opisina, ban ang among department manager po si Assistant Department Manager si Cyril Ranile. Of course, sa ngalan po sa Mayor Clarex, pasalamat mi sa suporta po ninyo sa among office. And then rest assured yung among office na ara to support you also, a national agency, local agency, or even the barangay local government unit. Kana lang. Right. Dagan kayong salamat, Sir Oli, no, sa kagayunan ug naman sa time nga mong gihatag nga ni kinamo labi na pagpadangat sa inyong mga programa sa ato ang Community Affairs Office ano usab nga mas masabtan sa ato mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ang kamahinungdanon usab sa ato ang mga gibuhaton sa atong opisina, no. Sa atong pagbalik mga higala ato ang makauban usab, no, ang partner gihapon kini under kini sa ato ang Community Affairs Office sila pinas sa ato ang pagbatok sa illegal nga droga ang ato ang oral wellness niya naman ato ang volunteerism ang pagbuhay sa division sa ato ang Community Affairs Office. Ato nang subaybayin na sa atong pagbalik din hilamang sa atong Department in Focus after the short break. Maayong adlaw. Karong bulan sa Setyembre, mawang bulan sa pagtimaan o pag-obserba sa World Suicide Prevention and Awareness Month. Ako isip City Administrator sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa ngalan ni Mayor Rolando Clarex Uy ug sa mga kaginsakupan sa 20th City Council. Nagpahinumdom kaninyo nga wala kamo nag-inusara sa kangit-ngit ug sa kasub-anan ug sa kabalaka. Mga kauban, ayaw ug buhi. 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 Ayaw pagbuhi. Ayaw ug buhi. 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 Kauban, ayaw ug buhi. Wala ka nag-inusara. Kung ikaw, adunay kaila nga naghunahuna pag-suicide or gasulay paghikog, mahimong mutawag sa mental helpline
or magpadala og mensahe sa numero 0970-039-2709. Mahimo pud mag-chat sa CSWD CDO Psychosocial nga Facebook page. Abri kini 24/7. Pwede usab kitang mutawag sa 911 sa CDRRMD. Kami kauban kaninyo ani nga proseso. Kauban, kaya nato ni. Ayaw ug buhi. Sugod po sa bata, nga nagtabang po sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakart. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan mi og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun mi, o ma-uniform ang mga sanina, o kapilang ang alakart, tagaan niya og mga plano, o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte halal. Nagpasalamat kami ni Mayor Clarix Oy nga gihatagan ni panahon nga mamaligya mi diri sa Kugon. Bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon namo po salamat nga iyaming giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pisto nga among gibalhinan, nag-antos kin pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa daan nga pwesto, maayo gid dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo Mayor, kung musugot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang Mayor ang among live band para gyud mo. Salamat gid kayo Mayor nga imo mi gitagaag panahon gyud bisag ingon ani rami sa eduk rami, magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo mi giyatiman sa among panginabuhi. Salamat ka Mayor Clarix Oy. Dili amin gitagaan og plastar nga negosyo og iya gyud ning iplanuhan. Dagan siya mga plano para sa mga. Salamat, Mayor Clarix Oy. Hinawat mi, Mayor, nga magpadayon ang tangin ng imong mga plano para sa among kaugmaon, sa among negosyo nga mulambo unta. Wala na, Mayor. Dako kay salamat, Mayor, sa imong gihatag nga higayon, nga imong may giatiman. Daghan salamat, Mayor. Og welcome back sa atong department and focus ako nang gikaingon na ito nakinabi ka ganina no si Sir Oli, and of course karon kaabang usab niya sa mga pagpaabot sa nakadiyang mga programa usab sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro, labi na sa atong mga katawan. Ito makauban karon na si Dr. Rysel Descalliar, ato ang City Anti-Drug Abuse Division ug man Oro Wellness Head. And of course makauban usab nato Sir Roy Romero, atong volunteerism and active citizenship focal person. Siguro ato sang pangayuan sa ilaha usab nga pagpanibaya sa atong mga suking tiglantaw tigpaminaw. Welcome sa atong department in focus Sir Roy and Doc, inyong po panibaya. Good morning dahil sa tanan no og sa tanan ti paminaw nagtanaw karon sa live. Salamat po ko kang Mayor Rolando Clarix Uy and sa CIO, yes. Ivy and George pag-imbita. Okay. Doc, yung mga pagpanibaya atong tiglantaw tigpaminada. Thank you very much, Sir George. Buluwanong adlaw Cagayan de Oro. Our greetings no sa among mga viewers o listeners. And again, it's nice to be back. City Information Office. Yes. Salamat kaayo sa invitasyon. And we are very excited to be here today. That's right, no? Yeah, medyo taas-taas pa niya ito ang mga iliskutanan karon labi na
interesting usab kay ato ang pagatukyon karon. Siro nahon nato ni Sir Kay. I'm very interested about this volunteerism and active citizenship nga dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gi-institutionalize it. It's not just about kay, of course, present of as Filipino nga we are kining atong volunteerism, atong bayanihan, but dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro gi-institutionalize gid nato ang kining volunteerism and active citizenship. Unsay nakapakuha nato, sir? Nakapahingusog nga ato gining institutionalize ang maong programa. Nindot kayo na nga pangutana, Boss George. Kay daan naman ka nato sa mga Pinoy gyud nga kanang ang pagboluntaryo. O gay labi na diri sa Cagayan de Oro nga murag kuan gyud gitawag golden friendship, of which nga dia gyud pod nga nagkunot ana nga maayo pod nga mga kind people, mga volunteers, mga bayani, mga modernong bayani diri sa ato nga Dakbayan. O kana no ang pag-institutionalize gyud sa kaning volunteerism diri sa atong syudad, usa ka kanang lakang maanindot pod paminawon labi na kanang pipilara ka LGUs ang kanang nag-institutionalize gyud sa mga ikon ko ordinaryo nga kalihukan sa kanang pagboluntaryo. Pero gitagaano kada dakong bili sa ato ang Mayor Rolando Clarix Uy ang kining voluntaryong mga kalihukan. Siguro sir, unsay naglangkob ning volunteerism and active citizenship? Unsay unod nini unsay kining aha nato ni mahila nga kining adunay volunteerism and active citizenship? Una no, gikan niini is kanang dagi mandato gikan sa kaning ato ang national nga government, which is the Republic Act 9418. O kanang gipakusgan gyud gitagaan gyud mandato pamaagi sa mong opisina, pamaagi ani nga executive order ni mayor nga tuwang karon nga tuig ra pod nga kanang pag-apirmahan ni sa tuwang landong mayor. Makita niini kanang sa pagsubay o kanang pagplastar sa kaning ginatawag nga mga policy formulation or framework sa ato ang institutions diri sa local government sa pag-provide pod sa kaning conducive environment sa mga volunteers nato nga kana dili maalang-alang o kana dili maulaw or dili mababagan ang ilang pagboluntaryo. O sa pag-establish pod sa kaning volunteer management system, makita pod diini nga makaingon gyud ta nga naagi kanang well-managed volunteer manpower ang kanang syudad. O pag-provide sa mga programs o projects, apil na kanang mga training o down to the community level, makita pod nato nga adunay dulot pod sa kaning development kung aduna poy kaning mga maayo pag-atiman sa mga volunteers. Okay. How do we ensure sir nga kining ma-engage ang ato ang especially kay sa kasamtangan ato ang usa sa ato mga focus is ato ang mga empleyado usab nga ato ang gisiguro or ato ang gi-encourage to volunteer o pag-participate ng mga volunteer works. Yun sa pagsiguro nga ma-engage ang atong mga empleyado or basically ato siguro sa kinatipukan sa atong mga katawhan ito volunteer works. So sa volunteerism, there are certain modalities at work. Private, public, etc. And gipakusgan po na sa pag-ilagayod ni Mayor nga adunay kaning mga ginatawag nga movements, volunteer movements, maempleyado ka o malain-lain nga mga sektor. So pakuan gini specify gid ni Mayor nga adunay kanunay nag-alagad volunteer movements nga i-identify. So it's not limited to katong mga fraternities, dili pod limited sa kaning mga transport riders, kinamantay mga bayanihan libreng sakay riders. O kaning ginatawag nga lingkod bayanihan mao ni katong mga public servants nga extending their time further sa kanang pag-volunteer. With this sir, I think I heard na not just the EO gikan ni Mayor kay of course kana siya gipakanaog to kanang ensure or kining ato ang guide as kanang pagpakusog no sa volunteerism dinhi sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro, but wala lamang na nagkutob lamang sa atong EO. I heard na putay gi-submit or na with kining sa ato ang 20th City Council nga proposed ordinance to really institutionalize the volunteerism dinhi sa atong Dakbayan. Unsay update ni sir? Yes, George. Taud-taud na kini nga kanang gitutukan gyud sa komitiba ni Councilor Ian Mark na kaya. O gisuportaran pod sa mga pipila pod mga councilors ang lakang nga ikuan gayud semento diri sa atong syudad ang volunteerism pamaagi sa ordinance. So ang update ini karon is
naano sa table ni Mayor Okay. for endorsement sa City Council. So with that, no, mauna na, gamay na lang ang mga, mga adlaw siguro, or simana, bulan, naanan din nga kanang palaod diris. Mas nindot, no? Kaya rong naging ipon or anang nag-guide, no? Ato ang gani, sa nagkaniya mga ahensya din sa ato ang lokal nga pagkamahanan sa Nagbayad sa Cagayan de Oro, present nga ato nga mga volunteers, no? Who are extending their hours, no? Or kining extra mile, no, sa ilahang duty gani siguro po sa imuha sa inyong hadok sa Oro Wellness, ilabi na sa Oro Wellness, naagid dira pod ang ato mga volunteers. Siguro unsa poy kining kuani ni Doc kanang sagad nga makita nato sa Oro Wellness usab nga kining volunteer works naton dira Doc. Yes, musumpay ko sa giingon ni Sir Roy, no, kay gani si Sir Roy sa wala pa sa Office for Community Affairs, medyo nagka-partner na ni Ani sa volunteerism. Usa sa kasing-kasing nagpadayon og pagpalig-on karon sa atong serbisyo sa community-based rehabilitation program o sa Oro Wellness is ang ato yung community-based drug rehabilitation program managers, no? Sila ang atong focal person sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. And in fact, in 2016, nagsugod po ta as volunteers sa ilahan, no? When the pagsugod sa katong war against drugs, nakita nato nga dili enough, no? Nga local government lang, Dakbayan lang, admin lang sa Cagayan de Oro, gobyerno lang ang mulihok. Kinahanglan ta og mga armies at the barangay level. So nanawagan ta, gitabangan ta sa atong DILG, uban pong membro sa atong City Anti-Drug Abuse Council, o kita nanawagan gid sa atong mga barangays nga sila mismo mag-identify o tao, no, nga adunay kasing-kasing, dili lang kahibalo. Kay ang kahibalo pwede tuluan, pero ang pinaka-importante sa tanan kasing-kasing para padayon sa programa. So right now we already have 39 community-based rehabilitation program managers nagsugod as volunteers. Atong gi-screen, no, giubanan po ta sa atong partners, Archdiocese of Cagayan de Oro sa screening, na ay interview process na nahitabo ug na ay training kay dili man lali mo handol og bugat ang problema sa droga nga handulan sa barangay level. So nagnanganak, no, ang atong mga volunteers. From volunteers, nahimo na gid sila karon og medyo established na guild nga membro sa ilang barangay. Pinaka-importante, vital nga membro sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. And malipayon ta nga sugod sa atong pagsugod sa 2016 up to the present, na po tay gakahatag pod nga medyo pahalipay gamay sa ilahan, no, pinaagi sa honorarium. Isip of course acknowledgement sa hard work o dedication nga ilang gihatag sa atong programa. That's right, no. Usa lamang na ang ato ang Oro Wellness, ug man yan kini ato ang kadak, no, sa kining nag-establish og nagsugod og mga initiative na nawagan og mga volunteers, and daghan pa kayo nato nga mga ahensya sa binisa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro. Siguro sir, ilabi na katong mga interesado kayo og mga volunteer works, ug naman katong mga non-governmental organizations, mga NGOs or kanang into kuan pod mga volunteer works. Pwede ba sila unsay pamaagi ani sir kung aduna sa mga certain programs nga siguro makasulod ang suporta sa local government unit of Cagayan de Oro, asas la mo doon unsay proseso ani niya sir? Actually, since institutionalized na ato ang volunteer nga kanang programa, the departments and the divisions are very much enabled to handle programs and partnerships. Pwede na sila dito mo diretso. Kay naman po may kanang mechanism, reporting mechanism sa inter-office kung unsay ka ng mga partners nila nga naghatag og kanang volunteer support. Okay. How about kining, of course, kay wala man tagalang taon ini labi na kadtong aduna gyud kanang kining pag-volunteer gyud gikan gyud sa ato tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, but recognizing them nga sa ilahang mga natabang sa ilang initiative, napa ni sa ato ang plano sir nga to recognize those kanang mga volunteers din sa atong Dakbayan? Yes, natay ka mga quick recognitions like after the activity, na kanang gamay pasalamat, may certificates nga na, but we're looking forward karong December kay December is National Volunteer Month. Diya nato ikuan nga to ang
kuan gyud kanang importante grand recognition sa atong mga partners labi na nag-engage diri sa city government. That's right, no niya. Dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro ato nang nakita usab no kay I was really amazed sa kanang move usab sir sa kining ato ang mga grupo sa ato ang mga drivers dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro nga time to time na say libreng sakay especially para sa ato ang mga students. Anya kini nagki-coordinate ni sila dira sa ato ang buhatan sa inyong division. Siguro unsay partnership nato nga diini sir? Unsay ato ang relationship with them sa Plastada? So actually gikan sa ilaha ang kaning proposal and they're doing it nga bisag wala pa ang opisina, wala pa mo ang mandato ani. So kana siya is gi-facilitate lang sa amuang division nga ma-connect to ibutanta kanang mapalig-on ang ilang connection with the kanang community. And we would want it also nga kanang na siya gina-address yung issue labi na sa kanang student safety o kanang labi na katong makaadto gyud ang estudyante pabalik sa lambalay o kanang padulong sa eskwelahan kay makatulay kita sa kanang development sa mga bata. With that sir no kining sa present nato karon nga situation no nga ubay-ubay gyud ang kining mga volunteers nato niya sa kumaingon kining sa to mga drivers nga dunay libreng sakay time to time no ilahang kaugalingong initiative so pero dili na lisod ang call for volunteers sir no kay dira palandaan nga maski wa pa gyud sa time nga pa na institutionalize kini na ilahang volunteer work so dili gyud kay ingon ana super kalisod to institutionalize kay naalamandaan rin sa Cagayan de Oro as said earlier gid nga kuan kanang active and engaged kanang ato ang mga volunteers regardless kung naay balaod regardless kung naay opisina and it's very facilitative pud sa mga part nga ingana nadaan ang ilahang act diya sa ground. Anya, I heard gali aduna na pipila ka mga LGUs who are kanang naki-communicate din sa ato ang dakbayan to kanang pag-benchmark sa ang mga work sa volunteerism, di ba sir? Mag-share ko gamay. Yes sir. Panay kanang tulo ka LGUs actually nga kanang naghatag og kanang initial interest sila sa nga mo benchmark diri. And we welcome it sa ato nga LGU. In fact, nanatay kanang umabot karong November ang LGU Batak Ilocos Norte. Ilocos ba yun? Naka-form na si Mayor og steering committee para lang mo handle ang pagdawat kanila and it's not only sa kanang pag-benchmark sa kanang volunteer mainstreaming diri sa city but they would also like to engage or have a city sister city partnership with our LGU. That's right. No, we're very excited to ato mapakita ato ang mga works sa dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Aside from that sir, a quick lang siguro unsa pa other programs nga ato ang gina-offer with or ato ang mga volunteer works dira sa ato ang division. Natay kaning ginatawag pod nga recognition katong giingon nga and also we do monitoring works pod sa kaning mga volunteers sa mga community. And upcoming we will be formalizing after elections sa siguro para fresh mandate yun sa kanang barangay sa katong barangay focal point system. Magbutang na taga ng mga focal persons per barangay and of course na-IDES or unsay ibutang diyan ni kapitan or sa ilang konseho, ma-DES ba, ma-opisina, basta kay adunay atuan ang ato ang mga volunteers sa mga barangay para dali ra sila ma-profile, dali ra ma-monitor and dali po nato ma-engage and mobilize sa ato ang kaayuhan sa komunidad. So inana no inana ka nindot ang ato ang kultura sa dinhi sa Cagayan de Oro and of course we welcome katong mga gusto pa mag-volunteer sa mga programa usab kay lagi dili kaya sa gobyerno kung gobyerno lang gyud ang aton saligan kinahanglan gyud ta og pagtinabangay no sa kalambuan sa ato ang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Moving on, ilabi na kini sa ato nang gaisgutan kaganina nga gikan pud ni sa volunteerism. Siguro mga musta lang pud mi Dok. Kumusta ang ato ang community-based drug rehabilitation program karon din sa Tandakbayan Dok? Murag sa ingon ana nga pangutana, very proud kayo me to say nga usa gid na sa atong ipahinambog no sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga very active
active ang atong community-based drug rehabilitation program. In fact, ang Cagayan de Oro ang pinakauna nga gipili as pilot site sa atong USAID nga project, no, gitawag nga Renew Health Project, expanding access to community-based rehabilitation in the Philippines. No, and kita pod baguhay lang pod nga nidaog sa pinakauna nga search sa DOH, no, on katong healthy Pilipinas nila. So nidaog ang atong rehabilitation and aftercare kontra droga nga program. Always na pud taga kaimbitahan, no, as i-highlight ang atong mga best practices sa syudad. So very active ang atong CBDRP tungod na pud na sa suporta sa mga barangay o sa tabang, of course, sa atong community-based rehabilitation program managers. And in fact, talking of benchmarking, baguhay lang pud ta na bisita sa usa ka LGU, no, sa atong mga goy Miss League, no. They were here I think 3 weeks ago, no, kay gusto pud sila mulantaw kung giunsa sa Cagayan de Oro o sa highly urbanized city, daghan kaayo o barangays but na kaya ni Cagayan de Oro na active and sustain ang atong community-based rehabilitation program. Ug wala ta naghunong lang sa paghatag og rehabilitation, gilantaw pud nato ang unsay mahitabo after rehabilitation. So naapod tay aftercare program and kana tanan napahingusgan gid na sa partnership dili lang sa CADAC but sa nagkalaing-laing departments pod sa City Hall, no. And aside ana, dili lang ta, wala lang ta nag-focus sa usa lang ka recovering drug individual, no, or a person who use drugs. Always tanan ang atong serbisyo is always extended to their family members. Kay gatuo ta nga dili enough, no, nga ang usa lang ka tawo ang nabiktima lang ang atong natabangan, kung dili apil ang ilang pamilya kay biktima. Usab sila in the long run sa atong mga pamaagi, sa atong paghatag og serbisyo, ang tibuok komunidad mo'y atong natabangan. So holistic kay nga holistic ang atong approach. Yes, and for that reason also, di siguro kumuingon og ang Cagayan de Oro lang, but usa ang Cagayan de Oro sa naimbitahan nga mo appeal sa International Recovery Summit sa Malaysia atong October. Yes. Bago lang na September sa Kuching, Malaysia. So we were also very fortunate na pipila ka mga membros amo sa CADAC nakaadto sa Malaysia to witness also kung saan ilang anti-drug abuse program sa Malaysia, unsay serbisyo, unsay mga pwede namo mabitbit pauli nga pwede po nato i-apply diri sa atong pagpalambo pa sa atong serbisyo para sa katawhan. That's right niya. Aside from ato ang na-learn dito, Doc, ato pong ipa-ambit sa inahaon sa atong mga best practices din sa Cagayan. Oh, in fact, kurat kayo sila, no, nga mas IDI ang programa, no, sa Cagayan de Oro when it comes sa anti-drugs approach. Kay wala lang taga-tanaw o gatong dakop, priso lang. Nagtanaw po ta og rehabilitation. And in fact, gilantaw po nato ang rehabilitation sa katong mga persons deprived of liberty nga kung makagawas sa prisuhan, unsaon po nato sila pagtabang apil ilang pamilya nga ma-mainstream sila balik sa society. Kay at the end of the day mao man gyud ang atong tumong sa atong programa, no, walay diskriminasyon, walay stigma, kay sila usab biktima ug tao lang usab nga kinahanglan tabangan apil ang ilang pamilya. That's right, no nya. Gani kay usa man gyud na sa mga problema karon, no, sa ato mga neighboring mga countries kining, of course, strong kay do ingonana ka strong ilang implementation against drug. So ang ilang problema karon is gahuot na po ang ilang mga prisoner. Kaayo. Dili pa riya dinhi sa atong nasod, no, nga gisugdan kining community-based drug rehabilitation program nga in the community ato silang na kining na reform, ato silang nabag-o nya kining, so dili na moagi nya karon pod, no, nga kining nakita usab nato ang epekto niining ang pag-amping din sa kinabuhi, no, kanang kabaguhan po sa atong community. So far, Doc, sa kasamtangan, kumusta usab ang suporta sa ato ang banda karon sa ato ang mga programa dinhi sa atong Dakbayan? So far, sa 80 barangay sa Cagayan de Oro, mandato man gyud, no, mandated man gyud ang atong barangays nga mag-reactivate, mag-revitalize sa ilang barangay anti-drug abuse council, no.
part yun na siya, labi na nga gapahingusgan po nato karon ng atong barangay drug clearing program. So for Cagayan de Oro, this is a work in progress. Of course, dako nga syudad Dili sayon. Cagayan de Oro, dili sayon. But sa tabang sa barangay, sa tabang sa atong mga government and non-government organizations, gapahimo siyang posible, no. In total, kung barangay drug clearing ang isgutan na atay kung tan-aw nato ang duha magud ni ka klase no affected og ang unaffected barangays. So sa affected barangays na atay 15 na barangays na nga na drug clear and 9 unaffected barangays nga na-sustain ang ilang pagka-unaffected. The others we're still working. In fact, na atay 11 na ka barangays daan nga ginalantaw nato nga target nato for the 2023 ROBDC no barangay drug clearing validation karong umaabot nga November. So next week na gani mag-workshop na kay manumanunhon yun. Manumanunhon og tabang tan-awon kung asa pa tapwadi makasulod og makatabang sa barangay para ma-achieve nato atong goal. Sa ato kay dili sayon no ang drug clearing operation nato or kining program nato kay daghan kay mga documents, daghang mga programa nga kinahanglan i-implement niya. Dili lang usa ka agency ang maglantaw na tay Regional Oversight Committee nga may maglantaw sa kung mupasar ba ta isip drug cleared barangay muna nga ilabihan na ato ang PDEA, na ato ang DOH, na ato ang DILG, na ang PNP, uban pa mga ahensya nga mulantaw din ha. Kung kita basa pa niya, to think of, unsa kadako ang Cagayan de Oro, dili yun sayon. Dili yun sayon. Og if I may add, ang atong proseso, kung documentation lang, pwede man ta mag-documentation, but for Cagayan de Oro, tinud-anay. No, nga pag-document. Kita mismo, tukion ato maayo ang barangay. Galantaw na ato ang ilang programa mismo. In fact, every week, every day na atay monitoring and evaluation ang team sa KADAD, sa Oro Wellness, gaadto gyud sa barangays, tan-awon gyud, gina-evaluate gyud, gina-monitor kumusta ang dagan sa programa, kumusta ang atong mga responders, no? Atong mga PWODs, atong responders, kumusta ang barangay, kumusta ang suporta sa badak. No? So galantaw na to natanan. So yun na ka tedious ang ato ang trabahoon when it comes to drug clearing program nato din sa ato ang Dakbayan sa Cagayan de Oro. And I think recently lang masabdok dugang po ni kalambuan namoy memorandum of understanding signed with your partner, I think research university research company. Can you tell us more about this, Doc? Yes. Mauna to siya ang akong gi-mention ganina no nga USAID kay ang nagpalihok sa USAID is the University Research Company sa atong Ateneo de Manila. So ang katong memorandum of understanding is padayon no to continuation to sa nasugdan nga programa until mahuman ang programa sa USAID. And duha man to kasayni nga nahitabo ang ikaduha na atay memorandum of agreement no in partnership with our Department of Health Treatment and Rehabilitation Center katong atong rehab center sa Upper Puerto Maitom, NMMC ug DOH Region 10 pod nga mas mapusgan pagyud ang referral systems para sa atong mga igsuon nga nalambigit sa paggamit sa ginadili nga droga. And sa kasamtangan, no, gani din sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro sa pakikinabi kay nato kang kagawad kalisong dako gyud kausaban no ato ang Dakbayan sa Cagayan de Oro sa atong pagipatok sa illegal nga drugas, and with that result daw sab niya na lower sa bato ang criminality rate no dinhi sa atong Dakbayan niya. Tuloy yung nakikita ang ngaluwas yun ang Dakbayan sa Cagayan de Oro with that. Siguro, ubay-ubay pang trabahoon ang nakalinya sa inyo Dr. sa Oro Wellness. Sabay, ubang mga programa o kayuhan sa itong mga katauhan niya na mabilo sa ito. Ubay-ubay nga trabaho pero dili imposible. Yes. Okay. Sa Oro Wellness, usa sa atong mga serbisyo nga gihatag, of course, ang pag-interview, pag-assess sa atong mga igsuon nga tan-aw nila nalambigit sila o padulong na sa addiction ang ilang paggamit sa ginadili nga droga, even sa alcohol, pati na siya, no? So, natay screening, assessment, counseling, gina-provide po na nato, appeal sa atong serbisyo po ang pag-process for voluntary confinement, no? Kung kinahanglan na gyud og inpatient rehabilitation,
ubos sa atong City Anti-Drug Abuse Council na atay legal officer nga DDB accredited yun, no, appointed yun sa atong Dangerous Drugs Board of the Philippines, si Attorney Ton Neri. So siya ang natabang sa ato para ma-facilitate ning mga igsuon nato nga kinahanglan og rehabilitation. Naapod sa atong opisina ang drug dependency examination. Mahal siya kung moadto ta sa lain nga DOH accredited physician, but sa atong opisina we give that for free. Okay. No, libre na siya uban sa atong City Health Office. And of course, drug testing, party pod sa atong dako nga responsibilidad ang pag-implement sa dili enough kung barangay ga-implement og drug free mismo sa City Hall, no. So appeal sa atong responsibilidad ang pag-facilitate sa atong gitawag nga drug-free workplace, no. In fact, very happy ta kay bag-o pa gyud na formulate na gyud ang atong DWAC, ang atong drug-free workplace assessment committee, headed by atong HRMO, member of course ang the rest sa ato sa CADAC. And naana po tay committee sa barangay drug clearing program, no. And of course, we supervise, we spearhead ang atong community-based rehabilitation and aftercare program, gahatag tag medical services para sa atong mga igsuon, no, na atay gitawag nga Big 3, drugs, TB, HIV, no, zero discrimination nga program nga sayod man ta nga usa ni sa mga risgo nga posible ato bangon sa atong mga igsuon nga gagamit sa droga. So gahatag ta og mga screening services, counseling services sa ila, again in partnership with our City Health Office. And naapod tay programa in partnership with DepEd, no, nga in fact we will be reactivating it this year, no, ang gitawag nato nga My School, My Home, no. Kay kung naay reduction nga program, kung naay intervention nga program, kailangan ligon pod ang prevention program para sa atong mga kabatanunan. So naapoy sa eskwelahan nga programa, and daghan, no, and of course naay spiritual services nga in partnership sa atong Archdiocese sa Cagayan de Oro. Sulod pod sa ato ang PDLs, no, mga plea bargain cases, no, gamay nga opisina pero bugat kaayo ang responsibilidad, pero sama sa among giingon dili imposible. That's right. Nangina ka tedious gyud, nangina ka busy ang ilahang trabaho, but sigingon ba ni Doktor, nga dili po imposible, no, sa pagtinabangay usab. Siguro with this taas pa unta kayo nindot nga mga hilisgot tanan, no, nga we can extend unta gyud og pila ka oras, but of course ato ang limitado usab nga oras. Siguro amuan lang pangayoon ang inyong mga panawagan, yung mensahe, of course ato mga suking tigpaminaw tiglantaw sa Sir Roy. Go ahead sa imong answer. Salamaton ako, no, sa kaning higayon kay Mayor Rolando Clarix Uyog sa CIO na imbitar kami, og ang ako lang pong mahatag sa kaning community nga mensahe is thoughts and acts of kindness fuels volunteerism towards community development. Punta magtinabanga ta og be kind always. Itaw. Sige lang, kay magbalik-balik raw niya ni sila dinhi kay to maimbitaran pabalik, no, arong mas mapalakdan pa nato ang atong hilisgutanan kabahin usab sila ang mga gipaningkamutan. Dr. Aisel, go ahead sa imong panawagan usab, and of course sa imong mensahe nga sa mga katawhan. Yes. Sa giingon pa nga dili imposible, of course, mapasalamaton kaayo mi sa suporta nga gihatag sa atong local chief executive, no, Honorable Mayor Rolando Clarix Uy, and of course our co-chairman sa City Anti-Drug Abuse Council, Honorable City Councilor Romeo Calizo. And nadungog ninyo ganina, no, ang very active pod and supportive namo nga department head Sir Oliver Ito, uban sa atong another very active pod ug pinalanggaon kayo nga assistant department head kagawad gid gihapon ang akong tawag, no, Cyril Ranile, ug ang mga laing-laing mga ambungan ug mga maanyag nga City Hall, dili lang department heads but of course employees, kay kamo gid ang anchor sa matag serbisyo nga atong ginahatag, and of course ang atong mga focal persons sa barangay, atong com-based managers, ang atong badak, daghang kayong salamat sa inyong suporta, and most especially dili magpadayon ang programa kung wala ang atong mga igsuon sa recovery nga nagsalig sa ato nga sulayan ang programa ug natan-awan nila nga nakatabang sa ilaha, tuod man kay tungod natabangan sila sa programa, sila po nagpaambit sa mensahe, no. Usa sa goal nato sa atong program, sa atong serbisyo is always to send the message of hope that there is recovery in rehabilitation, kinabuhi human sa droga
naaog. Yes. Sa dili pa na ako ipasok sa imo, ako nakuhaon ang opportunity to invite also tanan nga nagtanaw sa amo karon naminaw no sa umaabot nga Nobyembre sunod bulan no, we will be celebrating ang pinakadako nga celebrations atong City Anti-Drug Abuse Council ang Drug Abuse Prevention DAPC Control Month for 2023. Ang tema ana no, People First. Stop stigma and discrimination. Tibuok bulan na sa November, magsugod sa November 4, taman sa November 29, daghan tag nakahanay nga serbisyo and of course activities. No, we will be posting it sa atong official Facebook page and of course sa atong Kadak website. And again, ang tema nato, People First. Stop stigma and discrimination. Ako, ikaw, kita, adunay dako nga responsibilidad sa syudad, no, sa kalibutan nga walay droga. Daghan kayong salamat. Alright, daghan kayong salamat, murag mic drop. Daghan kayong salamat sa ato ang mga nakauban na karong adlaw sa ato Department and Focus, no? And sa akong ingon, upay-upay pagtatag mga ilisgutan na pan tumatusab sa atong limitado nga oras. Gikan lamang sa kinatibuk ang pwersa sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy naman sa pagpangulo sa ato ang City Information Officer Ms. IVS Guatero. Once again, ato nakauban kaganina ato yung maptikon kay nga Department Manager Sir Oliver Ehepto and of course Dr. Rysel Discaliar o Sir Roy Romero gikan sa Community Affairs Office. Kinin lamang si George Bacos. Salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw. Antod sa sunod gayon, mayong adlaw sa tanan.